Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang naglalagablab na mga patikim natin para sa paparating na chapter 1165 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung may clean ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to may pinamagkataang reverberation at unang ang pinakita dito ang opisyal na pagkakawatak-watak ng Rocks Pirates kung saan dineklara na ni Shiki na dito na raw nagtatapos ang binuong pirate crew ni Rocks. Makikita natin sa eksenang to ang karamihan sa mga miyembro ng Rocks Pirates kagaya ni Shiki, Gansui at Captain John na nagsimula ng maglakad sa kani-kanyang sariling landas. Maririnig din natin dito ang pag-uusap ni Kaido at Big Mom bago sila maghiwalay, kung saan sinabi ni Big Mom na ituturing niya raw na panghabang buhay na pagkakautang ni Kaido ang ginawa nitong pagnanakaw sa kanyang mythical Azure Dragon Devil Fruit. Yan ang naging huling pag-uusap sa pagitan ni Kaido at Big Mom hanggang sa dumating ang puntong to, kung saan pagkatapos nga ng mahabang panahon ay muling tinawagan ni Big Mom si Kaido upang ipaalam sa strongest creature na pupunta siya sa Wano upang kuhanin ng ulo ni Straw Hat. Nangyari ito sa simula ng Reverie Arc pagkatapos na makapanggulo ni Luffy sa Whole Cake Island upang mailigtas at mabawi si Sanji sa teritoryo ni Big Mom. Sinabi ni Big Mom sa eksenang to na hindi naman raw si Kaido ang dahilan kung bakit siya sasadya sa Wano. Dahil kung hindi niya raw makukuha ang ulo ni Luffy, ay tiyak na makakasama ito sa kanyang reputasyon bilang isang Emperor of the Sea at isa pa ay malaki raw ang pagkakautang ni Kaido sa kanya. Sumagot naman dito si Kaido at sinabing matagal na raw nangyari ang bagay na yun kaya binuo na raw niya ito sa nakaraan. Muli namang sumagot si Big Mom at sinabing hindi niya raw yun basta-basta na lamang makakalimutan dahil ang pagkakautang na yun ni Kaido ay panghabang buhay. Pagkasabi niya ni Big Mom ay galit namang sumagot si Kaido at sinabing siya raw ang kailangang makakuha sa ulo ni Straw Hat dahil malaki ang atraso nito sa kanya. Nagbanta pa nga si Kaido na kung itutuloy raw ni Linlin ang plano niyang pagpunta sa Wano ay siya mismo ang tatapos sa buhay ni Big Mom. Kumpiyansa namang sumagot si Big Mom at sinabing subukan na lang raw ni Kaido kung kaya niya talagang gawin yun. Pahabol pa nga ni Big Mom ay bakit raw kasi hindi na lang sila magkasundo ni Kaido, katulad ng naging pagsasamahan nila sa nakaraan. Grabe nakakatuwa talagang malaman na mas nagkaroon pa ngayon ng malalim na kahulugan ng mga nagdaang eksenang to. Pagkatapos nating makita sa flashback ng God Valley ang totoong kwento at ang mga pinagsamahan ng maalamat na crew ng Rocks Pirates. Katunayan nga may isa pang pagkakataon na binanggit ulit ni Big Mom ang tinuturing niyang panghabang buhay na pagkakautang na ito ni Kaido. Nangyari yan bago magsimula ang paghaharap ng grupo ni Luffy laban kina Kaido at Big Mom sa taas ng Skull Dome sa Onigashima sa Wano. Dito nga ay nagsimula ang bagong pakikipag-alyansa ni Kaido at Big Mom kung saan tinanong ni Big Mom si Kaido kung wala raw ba sa Flower Capital ang tinatago nitong Road Poneglyph. Sumagot naman si Kaido at sinabing masyado naman raw atang naging kampante si Big Mom at pinapakita niya kagad ang kanyang tunay na kulay. Pabiro namang sumagot si Big Mom at sinabing wag naman raw sana siyang insultuhin ni Kaido dahil tinuturing niya pa rin daw siyang kanyang nakababatang kapatid. Sinariwa pa nga dito ni Big Mom ang nangyari sa God Valley kung saan sinabi niya na nung bumagsak raw si Rocks nung araw na yon ay doon na rin niya binigay kay Kaido ang mythical Zoan Azure Dragon Devil Fruit. Kaya naman raw habang buhay na may malaking pagkakautang sa kanya si Kaido. Hindi naman tinanggi ni Kaido ang mga naging pahayag na ito ni Big Mom at sa halip nga ay tila tinanggap pa ito ni Kaido at sinabing pag-usapan na lang raw nila ni Big Mom ang tungkol sa bagay na yon pagkatapos nilang makuha ang One Piece treasure. Alam niyo mukhang totoo nga talaga ang sinabi dito ni Big Mom
na parang nakababatang kapatid na ang turing niya kay Kaido. Dahil sa punto nga na tuluyan ang napabagsak ni na Trafalgar Law at Eustace Kid si Big Mom, ay bigla na lang napatigil si Kaido at tinanong niya si Luffy kung naramdaman rin daw ba nito ang pagkawala ng presensya ni Big Mom sa Onigashima. Dito fam ay halos magwala sa sobrang galit si Kaido nang makumpirma niyang natalo na nga ni na Law at Kid si Big Mom. Sa sobrang pagka-emosyonal nga ni Kaido ay kahit na nasa kalagitan pa siya ng laban ni Luffy, ay biglang nagbalik sa kanya ang alaala nung unang beses na nakilala niya si Big Mom. At ito nga fam ay yung punto na bagong sali pa lang si Kaido sa Rocks Pirates. Sa pagkakataong ito ay tila ba si Big Mom lang ang nag-iisang Rocks Pirate crew na nag-welcome at kumakausap kay Kaido. So sobrang bait pa nga ng pakikisama ni Big Mom kay Kaido ay pinayuhan niya pa ito na wag raw siyang masyadong magtiwala kay Rocks dahil isa raw itong tuso. Sinabi pa ni Big Mom na kung sakaling magkaproblema raw si Kaido kay Rocks ay isumbong niya lang raw ito sa kanya at siya nang bahala. Pagkasabi niya ni Big Mom ay doon naman siya nagpakilala kay Kaido at sinabing siya raw ang magiging hari ng karagatan. Pagkatapos nga yung maalala ni Kaido ay doon na siya humagulgol sa pag-iyak at sinabing ngayong naisip niya raw ang nakaraan ay bigla niyang naalala ang lahat ng pinagsamahan nila ni Big Mom. Sinabi ni Kaido na sobrang nakakalungkot raw dahil ngayon pa talaga natalo si Big Mom pagkatapos nilang magkasundo na kuhanin ng One Piece treasure ng magkasama. Nakalain niyo yun fam? Ang tinuturing ng mga halimaw ng karagatan na sina Kaido at Big Mom ay kaya palang magpakita ng emosyon. At dahil nga pinakita na sa atin ni Oda ang nagaganap sa God Valley at sa Old Era, ay mas mauunawaan na natin kung gaano kayaman ang naging samahan ng maalamat na mga piratang to. Sa pagpapatuloy naman fam ng mga patikim natin para sa paparating na chapter, ay makikita na natin ngayon si Whitebeard, na bago nga tuluyang lisanin ng God Valley, ay bigla namang kinausap ng isang pirata na nagngangalang Pologram. Malalaman natin dito fam na ang piratang to pala ay may malaking paghanga kay Whitebeard, kaya naman niyaya niya itong makipagsanib persa sa kanya. Sa pagkakataong ito na fam, nagsimula ang sariling pirate crew ni Whitebeard. At ang mas nakakatuwa pa dyan ay mukhang ang piratang si Pologram pa lang siyang ama ni Marco the Phoenix, na siya namang naging First Division Commander ng Whitebeard Pirates. Pagkatapos naman ng eksenang yan ni Whitebeard ay isa na namang nakakatuwang tagpo ang ating masasaksihan. At sa bahaging ito ng chapter ay lumipat ang eksena sa grupo ng mga Marines, kung saan makikita na nga natin si Dragon na bigla-bigla na lang tinutukan ng baril sa ulo ang kanyang squad commander at pinagbanta nitong patayin. Dito fam ay malalaman natin na kaya pala ito ginawa ni Dragon ay upang mapasunod ang kanyang squad commander na iligtas ang lahat ng mga survivors na nangyaring kaguluhan, pati na ang mga natitirang civilian sa isla ng God Valley. Ayan fam, mukhang nagsisimula ng mapikon si Dragon sa nakikita niyang paraan ng pamamalakad ng world government. At ngayon nag-umpisa na siyang lumaban sa maling sistemang to. Nakakapagtaka lang fam na pagkatapos nga ng mga naganap sa God Valley, ay hindi pa rin kagad na nagbitiw sa pagiging isang marine si Dragon. At ilang panahon pa ang lumipas bago niya sinimulang itatag ang Revolutionary Army. Ang ganda siguro fam kung kasama sa mga sunod na ipapakita sa atin ni Oda ang flashback ni Dragon. At kagaya nga ng samahan ng Rocks Pirates, ay sana masaksihan naman natin kung ano ba ang pinagsamahan ni na Dragon at Fleet Admiral Akainu para malaman natin kung bakit gano'n na lang ang galit nito sa kanya. Sana fam ay kasama na rin sa mga ipapakita ni Oda ang eksena kung paano nakilala ni Dragon ang ina ni Luffy. At kung siya ba ang dahilan kung bakit tuluyan ang napuno si Dragon at nagdesisyong lumaban sa pamumuno ng world government. Pero sa ngayon ay bumalik na muna tayo sa chapter 1165 kung saan makikita na natin ang pagpapatuloy ng sagupaan sa pagitan ng pinakamalalakas na mga individual ng Old Era. Walang iba kundi si Rocks laban sa pinagsamang persa ni na Roger at Garp.
Dito may binigyan na ni Insama ng ultimatum si Rox. At ito ay ang wasakin ng lahat ng bagay sa isla at burahin sa mapa ang buong God Valley. Sinabi dito na ang malaking bahagi raw ng chapter ay nilalaman ng napakatinding labang to. Dito ay sinabihan ni na Roger at Garp ang kanikanyang crew at mga sundalo na babalik sila pagkatapos ng laban. Nakakatawa pa nga ang isa sa mga eksena dito dahil sa gitna ng pakikipaglaban nila kay Rox ay bigla nalang inalok ni Roger si Garp na sumali sa kanyang crew. At syempre, katulad nga ng inaasahan ay mabilis ang naging pagtanggi sa kanya ni Garp na sinasabing kung alis raw siya sa Marines ay sino naman raw ang magpoprotekta sa mga sundalo. Ang laki talaga ng pagkakatulad ni Luffy kay Roger fam dahil kahit ang mga kalaban niya ay bigla-bigla na lang niyang niyayaya na maging miyembro ng Straw Hats. Katulad na lang ng ginawa niyang pagyaya kay Loki sa Elbaf Arc. Habang nagaganap naman ang maaksyong labanan na yan may makikita natin kung gaano kalakas ang Conqueror Saki ni Rox. At sa sobrang tindi nga ng Conqueror Saki niya, ay lumalabas na sobrang layo ng agwat ng lakas ng kanyang King's Haki kumpara kina Roger at Garp. Katunayan nga ay kahit anong atake pa ang gawin ni na Roger at Garp kay Rox, ay hindi man lang siya napipinsala at para bang nababaliwala lang ang anumang gawin nilang pag-atake sa kanya. Siguro may malaki ang pagkakahawig nito sa laban ni na Zoro at King, kung saan dahil nga sa pagkakaroon ng lahi ng Lunaria ni King, ay hindi siya nagagawang mapinsala ni Zoro, maliban na lang kung gamitan niya ito ng Advanced Conqueror Saki. Yun nga lang ay kahit Advanced Conqueror Saki na nga ang ginagamit ni na Roger at Garp, ay tila ba hindi pa rin nila naapektuhan si Rox. Yan ang dahilan kung bakit nagdesisyon si na Garp at Roger na ibuhos ang lahat ng tinataglay nilang Conqueror's Haki sa isang atake, nang sa gayon ay mapatumba na nila ng tuluyan si Rox. Talaga namang isang napakalaking sugal ang ginawang ito ni na Roger at Garp, dahil sa oras nga na hindi nila matalo si Rox, pagkatapos ng huling ataking to, ay sila naman ang siguradong mamamatay. Dito may makikita natin si na Roger at Garp na binuhos ang lahat ng kanilang Conqueror's Haki sa isang napakalakas na combination attack. Ang atake ni Garp ay halos kapareho ng Elephant Gatling ni Luffy, habang ang atake naman ni Roger ay isang sword slash na ginamitan niya ng lahat ng kanyang natatagong Conqueror's Haki. Mabuti na lang talaga at gumana ang planong ito ni na Roger at Garp. At pagkatapos nga na maibuhos nila ang lahat ng kanilang Conqueror's Haki sa isang atake, ay makikita natin ang isang maitim na enerhiya na lumalabas mula sa katawan ni Rox, na siya namang hudyat ng kanyang pagkatalo. Grabe mukhang ganito pala ang mangyayari sa labanan sa Elbaf. Dahil para nga matalo ni na Luffy ang Demon Army ni Insama, ay kailangan rin nilang ibuhos at gamitin ang lahat ng kanilang King's Haki. Ang problema ay tanging sina Luffy at Prince Loki lang ang bihasa sa paggamit ng Conqueror's Haki, habang si Zoro naman nga'y napagalitan pa ni Gaban dahil hindi ba niya makontrol ang kanyang sariling kakayahan. Nagulat pa nga si Luffy na hindi pala alam ni Zoro na meron siyang ganong klaseng kakayahan. Gayong kitang-kita ni Luffy na umaawas na palabas ng katawan ni Zoro ang tinataglay nitong Conqueror's Haki. Yan ang dahilan kung bakit sa Elbaf na natin makikita ang pagka-master ni Zoro sa kanyang King of Hell style. Dahil ito ang technique na kanyang ginamit para mabutas ang pambihirang depensa ng Lunaria na si King. Nakaka-excite na tuloy makita ang mga mangyayaring match-up sa pagbabalik ng labanan sa Elbaf. At malay natin baka hindi lang si Zorong magkaroon ng King's Haki power-up, dahil malaki rin ang posibilidad na pati si Sanji ma-awaken na rin ang pambihirang kakayahang to, kagaya na lang ng monster trio ng old era na sina Roger, Rayleigh at Gaban na pare-parehong nagtataglay ng Advanced Conqueror's Haki. Kayo na ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano bang masasabi nyo sa nag-aapoy na mga patikim na to Maraming salamat sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi.
See you on our next video and stay good, fam!